No escape plan daw. Sara Duterte says, Dad, Rodi, not a flight risk, just long for Davao City. Hindi daw tatakas, mga kababayan. Siya, si Rodi Duterte, hirap ng tumakas. Pero ho, mga kababayan, yung mga nakapalibot sa kanila, lalo na kagaya niya, sinasabi nila, hindi nila nirerespeto ang ICC. Ano po isipin ng ICC noon? No? Kapag ka ito inilabas dito, malabo ng respetuhin pa nila lalo tayo. Sasabihin niyang mga yan is, hindi namin iginagalang ang pagkakahuli ninyo sa aming ama o sa aming dating Pangulo. Kaya wala na, goodbye na kayo. Ganyan, di ba? Tapos nabuko pa ng ICC na itong mga Duterte pabago-bago ho ng isip, pabago-bago ng desisyon. Di ba? Sabi ni JJ Bar, fake news yan. 6 pa ang kasama ni Digong sa ICC. O, 6 pa pala, Madam BP. Ba't sinabing isa lang? Para kunyari, mahina na ang ICC. No? Sabi dito, sabi namin, sobrang tagal ninyo na siyang pinanghahawakan. No, dinidetain sa pre-trial stage. Sobrang tagal na. Ibigay ninyo yan, interim release. Kasi sa inyong provision naman, yan, interim release, nandiyan nakasulat. Hindi. Kung hindi pagkakatiwalaan yung taong humihingi nun, paano yun? Hindi naman basta-basta yun, di ba? Pag sinabing kulong, may jail ba sa bahay? Sabi ni Frederick Andulan. Ang dami na sound ng kulong bahay. Sa Pinas lang yan pwede. Kaya mas mabuti talaga iserve yan sa ICC. Duktong pa natin dito mga kababayan. Pero sabi nila? Hindi pwede dahil ang gagawin niya ay tatakbo siya. Kasi yan yung pinapakita nyo sa kanila Yan yung ipinaparamdam nyo sa mga ICC No? Yung hindi pagrespeto sa kanila. Yung hindi pagrespeto doon sa ginagawa nilang investigasyon at paglilitis. Kaya, yan talaga ang sasabihin niya mga yan. Paano kung yung interim release, like example, sa isang bayan, biglang sinabi, pagkadating ni Duterte doon, ay kakalas na po kami sa ICC. Ibalik niyo na sa amin si Duterte. Ay, hindi. Wala na kayong jurisdiction sa amin. Wala na. Wala na. Siyempre, lahat yan, isa sa alang-alang ho. Lahat yan, iisipin, mga kababayan, kung saan pupunta ang dating Pangulong Duterte. Ang problema nila, paano naman ibibigay yung interim release nila kung hanggang ngayon po, parang walang tatanggap sa dating Pangulong Duterte. Ano kayo bibigyan ng interim release kung walang tumatanggap? Australia, ayaw sa inyo. Ayaw daw. Siguro iniisip ng mga taga-Australia, ayaw namin, no? Na yung aming parke maging Duterte Park. Inaagaw nyo kasi yung mga lupa Daig nyo pa yung China. Yung China kahit papaano, nakikipaglaban pa. Kayo kapag ka natungtungan nyo yung parke, Duterte Park na. Pagka napagkwentuhan nila yung isang street, Duterte Street na. Bigla na lang kayo nagpapalit ng mga pangalan Pero sabi nila? Ay hindi pwede, no? Dahil ang gagawin niyan ay tatakbo siya. Flight risk daw. Paano naging flight risk yan? Nahirapan na nga. Yan umakyat sa eroplano. Hindi yun. Hindi ganong kaliteral ang ibig sabihin, no? No? Ang sinasabi diyan kayang maitakas ng mga kasama niya yan. Di ba? Mga bossing, hindi naman yung siya tatakas, talagang tatakbo. Mismong siya yung papanik sa eroplano, mismong siya yung mag-isa lang na mag-escape, yung parang mga nag-escape po doon sa Alcatraz. Hindi ganoon, no? Iniisip niya mga yan, itatakas. May mga tutulong. Tapos, merong mga pipigil na din na maibalik sa kanila. Sa ICC, ang dating Pangulong Duterte. Medyo may pagkamahina po kapag mahina ang ulo kapag inisip nyo na ganyan na yung hindi na nga makalakad hindi na nga makatayo hindi na nga kayang ganito. Mahina po ang pagkakaintindi nyo doon. No? Ginagawa nyong literal. Tara, pack up na. Nandyan na sila. Huhulihin na tayo.
Paano mo itakbo yan? Pag sinabi mo, o tara, pack up na, nandyan na sila, huhulihin na tayo. Hindi nga siya makalakad ng maayos. At saka wala siyang ibang gustong puntahan kundi umuwi. Eh di ba ang dami yung pangharang? Oh, ang daming pangharang ho ng mga Duterte, mga kababayan. Example na nga lang sa Pilipinas na lang. Di ba? Ang nagmumukha na ang nagmumukhang first line of defense ninyo doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte, ang mga senador ho. Di ba? Madaming mga pangharang. Ganyan ang ibig sabihin ng ICC. Hindi yung literal na kukunin, huli si dating Pangulong Duterte tapos maghahabulan. Pampelikula lang po yun. Pang kay Robin Padilla lang ho yun, madam. No? Ngayon. Kayo maingay, ha? Nakasala. Lipat na tayo dito. No? Kayo ha, Team MR. Nandiyan ba kayo, Team MR? Nandiyan si Jordan G at si Boy Tinapay. Kayo ha, pag sa akin nagalit si Roque, yung mga nilalagay niyong mga picture, puro mga mukhang tanga si Roque. Kung hindi nakabuka yung bunganga, eto mukhang tanga. Pag nagalit sa akin to, nako po. Ayan, si Jordan G, nandyan. Ikaw ba pumili nitong picture para ilagay dito? Mukhang tanga, Anyway, sorry, Roque, ha? Ako taga-discuss lang dito. Sila yung taga-edit nitong mga ito. Roque, pinag-iisipang umuwi ng bansa at labanan ang mga Marcos. Pakinig nga niya, Roque. Nga po, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya. Nakasalalay po yan sa legal na proseso. Kay dating Pangulong Duterte muna. Sige. Pakinggan muna namin. At kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, illegal na proseso na lang. Total, di ba si Bato sabi, di ko illegal, gawing legal. Di ba? Kaya ni Bato yung ganun. Talay mo! gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman Pala, mga kababayan, hindi gagamitin yung suggestion ni Bato. Di kung illegal, di gawing legal. Yung mga Chinese daw yun, di ba? Mga kababayan, mga boss chipapas. Kung hindi illegal, sa Estados Unidos, sa ibang mga bansa, kapag ka ikaw illegal na nananatili doon sa kanilang bansa, oblo ka, deport ka. Kay Bato, iba. No? Illegal ka? Tara, gawin kita legal. Ganun. Mukhang hindi uubra. No, doon sa ICC yun. akin mo namang kahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan.